Nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you. Welcome back guys! This is Jonah, ang inyong nag-iisang ka-friendship. Ayan, so sa mga baguhan sa ating channel, inaawitan ko po kayo na mag-subscribe, hit the like and share button. Syempre, kalampagin mo na rin yung bell dyan para updated kayo sa mga susunod nating mga videos. And napansin ko guys, sa mga manonood natin hindi pa po nakapag-subscribe, inaawitan ko rin kayo na pag nagustuhan nyo ang ating video ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Yan. So, sa mga videos ko, gusto kong pag-usapan ang mga kwentong kasambahay at buhay OFW. Ayan. Gusto kong mag-share ng mga ideas, ng mga experiences para may kapulutan ng konting idea ang ating mga bagong aspirants o mga kasambahay na kagaya ko na nagnanais magtungo at magtrabaho dito sa gitnang silangan. Ayan. So, samahan niyo po ako hanggang sa dulo. And of course, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Let's go! Yan guys. Tapos na ang medical mo. Tapos na ang usapang pag-a-apply natin. Araw na ng pinakaabangan mo. Excited ka na bang sumakay ng eroplano? Yan. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba yung pagsakay first time. Syempre sa mga first timer na sumakay ng eroplano. Ano ba yung feeling? Nakakatakot nga ba? Ano nga ba yung mga dapat nating dalhin sa loob ng eroplano? Pag may napulot kayong idea, syempre, wag na kong kalimutan. Yan. Ano nga ba yung mga dapat nating dalhin sa loob ng eroplano? And ano nga ba yung dapat nating gawin bago sumakay ng eroplano? Okay? Una sa lahat, nakakatakot ba ang sumakay ng eroplano? Well, noong 2009, unang sakay ko ng eroplano papuntang Hong Kong, hindi ko ikakaila sa inyo guys na grabe yung kaba ko. Takot na takot ako na sumakay ng eroplano. Syempre, yung kaisipan natin na hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari kapag nasa himpapawid na. 'Di ba? Pag take off na ganyan, hindi mo na alam kung ano yung susunod na mangyayari. Kaya may takot. May takot na may halong excited. Kasi syempre, hindi pa ako nakakasakay ng eroplano noon ever since, 'di ba? So ganun din sa mga kasambahay na susunod din na sasakay ng eroplano papunta dito sa gitnang silangan yan. Syempre, may kaba pa yan sa dibdib nila at excited. Okay? Kasi excited ka. Ano kaya yung nandoon sa loob ng eroplano? Ano kayang makakain doon sa eroplano? Sa loob ng eroplano? Di ba ganun yung feeling natin, guys? And syempre, yung sa loob ng ilang oras na pag-stay natin sa loob ng eroplano, ang sarap ng feeling na tayo din yung pinagsisilbihan nila. Di ba? Aminin guys, ganun yung pakiramdam. Sa mga baguhan at saka sa mga nakaranas na, ganun po yung pakiramdam. May halong takot at may halong excitement. Yan guys. So, ito na. Araw na ng flight mo papuntang airport. Syempre, una sa lahat, ihanda mo lahat ng mga dokumento mo, especially yung passport mo. Syempre, sa mga nasa agency, ibibigay na lahat yan, ipro-provide lahat yan ni agency. Ihahatid ka nila sa airport na kumpleto ang iyong dokumento. At syempre, yung mga bagahe mo, kailangan nakahanda na rin. Alam mo kung ano yung mga dapat nang isiksik sa maleta mo at yung dapat mong dalhin sa hand carry mo. Okay? Yan guys. So, kung hindi mo pa alam kung ano yung mga dapat na isiksik mo sa mga maleta mo, maaring panoorin mo yung video natin kung saan tinalakay natin yung mga bagay na kailangan mong dalhin bago ka magtungo dito sa gitnang silangan. Ayan. So, sipin na lang natin, imagine natin na nasa airport na tayo. So,
2 hours bago ng lipad mo o yung oras ng lipad ninyo, kailangan nandun na kayo. 2 hours bago ng inyong pag-take off, kailangan nandun na kayo sa airport or as much as possible, mas maaga pa. Kasi minsan, napakahaba ng pila doon sa nakalimutan ko yung tawag, immigration ba? Or ano yung pagpipilahan yung i-check nila yung mga gamit mo, yung mga documents mo. Pipila kayo ng napakahaba. And then, dadaan kayo sa security. Yan. So, kailangan i-check mo yung mga luggage ninyo. Huwag kayong magdala ng mga bawal. Halimbawa, ng mga battery. Huwag kayong magdala ng mga lighter, ng mga flammable. Huwag din po kayong magdala ng mga matutulis na bagay. Iiwanan na po ninyo yung mga yan. Syempre, wala naman sigurong magdadala ng bala. Ano pa po yung mga bawal? Bawal po magdala ng 100 ml pataas na liquid. Pero bakit minsan nakakalusot naman? So, minsan nakakalusot, minsan hindi. Pero mostly, yung doon sa security, kaya bawal po kasi yung 100 ml kasi nga po for safety purposes. Okay guys, for safety purposes yon. Standard na yon for security ng mga aviation. Okay, kasi may tinatawag na liquid explosive. Yan yung ayon sa nabasa ko. Kaya to be safe, kailangan sumunod tayo. But after din naman, kung naiinom ka na after nung pagpasok po na sa security check at nag-aantay ka na doon sa gate mo, may mga pwede namang bilihan ng inumin doon kung nauuhaw ka, ganyan. At saka yung mga dadalhin mo rin palang mga shampoo, huwag kang magdala ng mga pagkalaki-laki. Magdala ka lang ng at least good for a month. Balutin mo siya. Saka ilagay mo sa sa clear container, pasok mo doon, isalansan mo ng maayos. Huwag na po kayong magdala ng mga lighter kasi hindi naman po kayo magsisilab dito sa sa gitnang silangan. Okay, guys? Huwag na kayong magyosi kung nagyosi kayo. Huwag na nang dalhin yung mga lighter ninyo. Dito na lang kayo bumili para safe. Ayan, guys. So, ano pa yung mga matutulis na bagay gaya ng mga kutsilyo, mga power tools. Wala naman siguro magdadala ng kutsilyo kasi napakaraming kutsilyo na po dito pagdating ninyo. Yan, iba't ibang mga sizes. Mga tools, hindi rin ninyo kailangan ng tools dito. Kaya wag na rin kayo magdala ng mga ganyan. Okay, guys? Para iwas aberya. Ayan. Yung battery, o kung anumang baterya yung mga dadalhin nyo, wag na rin kayo magdala. Hindi nyo rin na kailangan. Kasi ang battery, guys, umiinit yan. Kaya bawal yan sa check-in. Pinagbabawal nila sa check-in yung mga battery na mga ganyan. Kasi, syempre, mainit sa compartment. At pwedeng pumutok doon at hindi makita, mag-cause ng apoy. Syempre, hindi agad maaapula yung apoy, syempre magkukos ng disgrasya. Ayan. So, bago pa lang kayo sumakay, maaari nyong i-check yung mga bawal ninyong dalhin at saka yung mga pwede ninyong dalhin sa inyong mga bagahe at doon sa backpack. Okay guys, so based sa amin, nung kami ay sumakay ng eroplano, syempre yung mga bagay na importante lang, mga damit, ganyan, mga pagkain, pero yung mga pagkain na dadalhin mo, kailangan isilid mo ng maayos. Halimbawa, may mga nag-order ng tuyo, pusit, mga ganyan. Balutin nyo ng maayos ng newspaper o kaya clear na papel sa kanyo isalansan sa plastic bag. I-pack nyo ng tape para hindi mangamoy. Okay? Pwede yon, pwedeng dalhin po yung mga ganong bagay. At syempre, wag po kayong magdala ng mga bawal na pagkain dito sa Middle East. Pakatatandaan nyo po. So, sumunod tayo sa batas nila at sa kultura nila. Kung ano yung sinabi nilang bawal sa bansa nila, wag na po nating ipagpilitan na magdala. For security purposes, and para na rin sa safety mo, ka-friendship. Halimbawa,
Ako noon, nakalimutan ko, bumili ako ng napakaraming pork and beans. Nung sinasalansan ko na siya doon sa maleta ko, nabasa ko yon pork and beans. Tapos naisip ko, hala, pork pala yung nabili ko. So, yun, tinanggal ko lahat yon, iniwan ko na lang ulit sa bahay. Yon, kaya kailangan i-double check nyo yung mga bagay na dadalhin ninyo, okay? Importante, sumunod tayo sa patakaran ng bansa na pupuntahan natin, okay? Next, yung mga bawal. Okay, nasabi ko na yung mga bawal yung mga battery, yung mga lithium battery kasi sumisilab yan kapag hindi inaasahan na nainitan or may friction doon sa compartment. Syempre, minsan sumasabog yan. Syempre, para sa safety ng mga pasahero at safety mo rin, huwag ka nang magdala ng mga ganong bagay. Syempre, pag nandun ka na, pag lumabas na, lagpas na kayo ng yung chinek na yung mga passport ninyo, susunod doon, punta na kayo sa ticketing. Syempre, tignan nyo rin po yung bigat ng maleta ninyo. Huwag susobra yung luggage ninyo para hindi kayo magka-problema, sisingilin kayo ng extra bayad doon sa extra kilo ng bagahe ninyo. Yung mga kailangan nyo lang pong importante talaga ang dalhin ninyo. Okay, so sunod, kapag natapos na kayong nag-check-in, syempre chinek-in ninyo yung maleta ninyo, pupunta na kayo sa gate ninyo, dadaan na kayo sa immigration, sa security, ganyan. May mga iba na tatanggalin talaga yung mga sapatos. Tapos, lahat ng mga nakakabit na burloloy gaya ng alahas o mga belt, tatanggalin yan. Yung cellphone mo ay dadaan sa conveyor for x-ray. Tapos noon, paglagpas nyo na ng immigration sa security, pwede na kayong mag-antay doon sa gate ninyo. I-check ninyo yung ticket ninyo kung anong gate kayo at doon din kayo pumunta. Doon na kayo mag-antay. Okay? Paantay ninyo na yung oras na magbubukas yung gate ng eroplano at papasok na kayo doon. Okay? Yun na yung pinakamasayang parte kasi syempre excited tayong lahat na sumakay ng eroplano, 'di ba? Pagpasok noon, yan. So, hahanapin mo na kung saan ka pupwesto, mag-selfie-selfie ka na rin, kabayan. And, syempre, samahan mo na rin ng dasal. Okay? Kasi, ang flight din ng Pilipinas to Saudi Arabia ay medyo mahaba-haba. Aabutin ng mga 13 hours. Yan, ganyan. Or more kung may stopover pa kayo. Ganyan. So, mong halimutang magdasal ka, friendship. Plano, lalo na kapag nasa himpapawid ka na, tapos malakas yung turbulence niya. Nakakatakot siya na nakakakaba. Parang yung feeling mo na malalaglag ka. Malalaglag ka sa himpapawid yan. So, na-experience namin nung kami ay pauwi na galing Riyadh. Pagkatapos ng kontrata, no, syempre magbabakasyon. Ang airline namin noon is Oman. So, nag-stop over kami sa Oman. Okay naman yung biyahe namin from Riyadh to Oman. But then, nung papunta na sa Pilipinas, Oman to Philippines, sa may tapat ng Mumbai, meron kasing bagyo doon. So, ganun pala yun. Kapag bumabagyo doon sa baba, aakyat pa ng mas mataas sa mga ulap yung eroplano, pero ramdam mo pa rin para siyang rocky road, ganyan. No, kapag bumabangga yung eroplano sa ulap, para siyang rough road, ganyan, grabe. Tapos syempre, nag-aalok na sila ng mga pagkain, anong gusto nyo, tea, beer, coke, mga juice, ganyan, naalok niya. Pero ako, hindi ako kasi yung kaba ng dibdib ko, yung parang ini-imagine ko na, Diyos ko po, gusto ko pa pong makita yung mga anak ko, parang ganun. over kung ano-ano na yung mga nai-imagine ko, no? Kasi as in, yung ilalatag mo ng ganyan sa lamesa mo yung juice, tapos murong siyang ganyan. Talaga, as in,
Ganun yung shake niya. Tapos yung asawa ko, sige lang siya sa order ng beer. Nag-enjoy siya sa order ng beer. Pero ako, grabe yung kabog ng dibdib ko. As in, nagdarasal talaga ako ng time-time. Sabi ko, gusto ko pa pong makita yung pamilya ko. Please, ikaw lang po yung makakapag-protect sa amin all the way ng biyahe namin pauwing Pilipinas. Ngayon, tas naluluha ako kasi grabe yung ng emotions ko kasi first time kong sumakay ng eroplano na gano'n, no. Grabe yung turbulence niya. Nakakatakot siya, nakakakaba. Kasi nga, yun nga yung sabi ko na hindi natin alam kung anong pwedeng sumunod na mangyari kung nasa himpapawid na tayo. And then, imagine ko din, meron din bang nagbabanggaan ng mga eroplano, ganyan. Samut-sari na yung mga naiisip ko. Ganon. Tapos nasa tapat pa ako ng bintana. Makikita mo talaga yung ganun ng kidlat. Yung linya ng kidlat. As in, nakakatakot siya nakakatakot na exciting. So siguro sa haba ng panahon na puro biyahe gamit ang eroplano, hindi na natin mabilang kung nakailang sakay na tayo ng eroplano. Yan, medyo nabawas-bawasan naman yung takot, no? Kasi pinakamahabang na biyahe ko siguro is mula Qatar papuntang United States of America. Yung inaantay ko yung sabi nila na feeling ng jet lag. Pero okay naman. Sa dami na rin siguro ng mga nasakyan nating eroplano mula 2009 hanggang nasanay na rin. Yun. Excited na lang ako tuwing sasakay kasi ini-imagine ko ano kaya yung pagkain sa loob. Parang gano'n na lang yung na-imagine ko. Ano kaya yung pagkain sa loob? Tapos, every time na may turbulence, parang pipikit na lang ako, magdarasal ako. Tapos, ini-imagine ko na parang ganito lang yung lubak-lubak na kalsada. Parang gano'n. Gano'n na lang yung ini-imagine ko. Pero, paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa utak ko yung takot. Pag malakihang mga eroplano yung sasakyan, hindi gaano. Pero kung sa mga maliit, ramdam mo talaga, lalo na sa pag-take off. Yun. So, yun guys, ang ating experience patungkol sa pagsakay sa eroplano. Ang video na to. At syempre kaibigan, ka-friendship, kung nagustuhan mo ang video na to at may napulot kang kahit konting idea, huwag mong halimutan mag-subscribe.